Ito na yung araw ng binyag ni Aya at marami kaming preparasyon na ginawa. Hi guys, ako si Dean. Di ako tamad pero hindi ko lang alam kung anong gagawin ko. Kaya tara, samahan niyo ako. Bago dumating yung araw ng binyag ay namasyal muna kami. Isang simpleng family day lang dito sa Rizal Park. Isang sikat na lugar kung saan pwede mag-banding, mag-relax, at mag-enjoy kasama ang buong pamilya o barkada. Namasyal na muna kami dahil alam namin na magiging busy na kami sa pagdating ng araw ng binyag ni Aya. Kaya kahit malayo pa lang yung araw ng binyag ay sinimulan na namin ayusin ng mga souvenirs. At kahit pagkatapos ng trabaho ay ginawa na namin itong mga regalo para sa mga ninong at ninang. Nag-DIY photoshoot na rin kami para sa magiging picture sa invitation ni Aya. At kahit may cater ay nagbakasakali kami ng ekstrang ulam na pandagdag. Nai-ready na rin namin lahat ng mga regalo para sa mga ninong at ninang. Handang-handa na nga rin si Aya para sa kanyang binyag. At hindi lang si Aya ang naghanda ngayon, pati na rin si Angel, na para bang siya ang bibinyagan. Medyo na late na nga kami papunta sa may simbahan. Hinatid pa kasi namin yung ibang mga gamit at mga pagkain. Pero kulang lang naman sa 5 minuto yung layo ng bahay namin sa simbahan. At mas nauna na nga sa amin yung mga ibang ninong at ninang. Nagpa-picture na lang din muna kami bago magsimula yung misa. Hinihintay na lang din kasi namin dumating yung iba pang ninong at ninang ni Aya. At mga ilang sandali lang ay nagsimula na rin yung misa. Isa-isa na rin nag-sign of the cross sa noo ni Aya ang mga ninong at ninang. At pagkatapos ay nagsimula na rin yung homily ni Father. At habang nagsasalita si Father ay nakikinig talaga si Aya. Para saan ang ating buhay? Pag hindi mo alam kung para saan ang iyong buhay, ikaw ay madalas na nawawala. Lumapit na rin kami sa harapan para sindihan yung mga kandila. Kasunod nito ang pag-bless gamit ang tubig. Laking pasalamat nga namin dahil hindi umiyak si Aya. Mula nung magsimula ang misa hanggang sa matapos. Sumunod na rin ang paglagay ng langis sa noo ni Aya. Mabilis lang natapos yung misa ng binyag. At pagkatapos ng misa ay nagpa-picture na kami kasama ni Father. Sumunod na rin nagpa-picture ang mga ninong at ninang. At pagkatapos ay dumiretso na kami dito sa may reception. Isang simpleng private resort na may function hall. Nagulat nga kami sa ganda ng ayos ng function hall. Sulit nga yung ginawa namin paghahanda dahil marami kami mga compliments na narinig galing sa mga bisita. Nagkaroon nga kami ng problema dahil hindi namin alam kung paano sisimulan yung program. Hindi na namin alam yung gagawin at ilang minuto na rin nakalipas ang paghihintay ng mga bisita. Buti na lang nandito yung ate ko para mag-rescue. Sanay din kasi si Ate Rachel sa pag-host ng mga events. Kaya naman siya na rin nagsilbing host namin para simulan yung program. Tinawag na nga kami sa harapan para sa panimula ng program. Kasunod nito ang pag-lead ng prayer ni Ninong Melvin. Hindi na rin namin pinatagal at nag-picture na kami per table para makakain na. At habang kumakain ay hindi na namin alam yung mga nangyayari. Paikot-ikot na kami para sa pag-entertain ng mga bisita. Dahil marami din mga bisitang humapol dito sa reception. Hanggang sa umabot na ng gabi ang aming kasiyahan. Kaya naman maraming salamat sa mga ninong at ninang. Pati na rin sa mga ibang bisita at mga barkada ko na pumunta. At sana nag-enjoy kayo sa araw na yon. Maraming salamat din sa mga monetary gifts at iba pang mga regalo. At siguradong mapapakinabangan ito ni Aya. Kaya naman hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat sa panonood.